Hi guys! So, na-inform ko naman kayo guys na meron pong mga nagtatawag sa akin na Philippine number kahit na wala po ako sa loob ng Pilipinas. So, magkano po ba ang magagastos sa load ng mga nasa Pinas na tumatawag sa labas ng Pilipinas? So, obviously, sila po ay hindi natin kilala at sila po ay nagtatangka lang. Meron pong latest sa balita ngayon na isa pong tindera na kababayan po natin na nasa Pinas ang nakuha na ng malaking halaga ng pera. Ito po ay tinatawag nila na pig fishing. At marami na pong mga diskarte ang mga manloloko ngayon. So, kailangan natin maging maingat lalo na sa ating mga sariling pinaghirapan. So, panoorin po natin ang balita mula sa isang news. Nabudol naman ang isang tendera sa palengke sa Caloocan. Kalahating milyong piso ang natangay sa kanya ng scammer na nagpanggap na empleyado ng bangko. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Exclusive. Sobrang paulit-ulit sa isip na ang tanga-tanga ko. Napaiyak na lang ang tindera sa palengkeng si Rosalie Ibanez nang malamang nabudol siya. Hindi niya ngayon malaman kung paanong babayaran ang 500,000 pesos na inubos ng scammer sa kanyang credit card. Kwento ni Rosalie, tinawagan siya ng lalaking nagpanggap na taga-bangko. Napaniwala siya dahil alam ang lahat ng detalye ng kanyang transaksyon. Sa sobrang pagtitiwala, 14 na beses niyang ibinigay sa kausap ang one-time PIN o OTP. Na-mental block na ako. Lahat ng pinadala niya sa akin, inano ko na, sumunod na lang ako ng sumunod. Sabi niya sa akin, ayaw accept yung OTP na isa. Sabi niya, ayaw mag-proceed eh. Yung pala yung kakaayaw niya mag-proceed, yung pala, lahat na pala yun, nakabili na ng mga items. Nahimasmasan lang si Rosalie nang tawagan siya ng totoong bangko. Dito na nga nalamang na scam siya. Yun nga lang, huli na. Ang tawag sa ganyang modus, phishing o voice phishing. Yan yung nagpapanggap na tauhan ng isang kumpanya kahit hindi naman. Ang masaklap kay Rosalie, nawalan siya ng pera at tumindi ang stress. Huminto na sila kasi hindi ganun kadali yung buhay na sinisira nila o nasira nila kasi sobrang hindi ka makatulog sa sobrang hirap. Parang iniisip mo bakit ganun tanga. Nagpaalala naman ng mga otoridad para hindi maloko sa voice phishing at iba pang scam. Mas mainam po na mag-verify po tayo dun sa payment service provider or sa bangko po natin or any financial institutions bago po tayo magbigay ng one-time PIN. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, 34 na ang nahuling sangkot sa phishing ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del So, ayun na nga guys. 5. So, malaki po yung nakuha na pera sa ating kababayan sa Pinas. Kawawa naman po siya. So, marami nga po tumatawag din po sa akin. So, meron pa po na sa ibang bansa yung contact number. So, meron pa rin po mga, lalo na sa Pilipinas. Meron po, recently lang po, nung nakarang araw, may tumawag po sa akin na Philippine number. So, sinagot ko po yung tawag para ubusin po yung load niya. Kasi mahal po yung ang tawag dito sa ibang bansa. So, sagutin nyo yung tawag niya. Wag lang kayo magsalita. Di lang ako nagsasalita para lang maubos yung load niya. Para makabawi. So, para po sa iba pong mga tumatawag at kumukontak sa inyo, wag nyo po silang agad i-entertain hanggat hindi nyo po napapatunayan na sila nga po ay yung totoong tao na dapat nyong makausap. Kung sa bangko, kung sila nga po talaga ang taga-bangko, pumunta po kayo mismo sa bangko at wag po sa true tawag lang, true text o true message. So mag-ingat po tayo mga kababayan. Hanggat maaari wag tayong mag-iwan ng malaking halaga sa online account natin. Lalong-lalo na po ngayon na digital world na, marami na din pong mga kalokohan ang naiisip na digital utak ng mga manloloko. Good luck guys. God bless.